area of operations, sir? Yes, ang area ng 11IB covering two provinces actually, Negros Occidental and Negros Oriental, the whole Central Negros. Under my battalion are 14 cities and 15 municipalities. No? All in all, mga 391 barangays ito. Almost 1 million ang population ng Central Negros na under ng 11IB AOR. So itong kino-confront niyo, sir, as part of Central Negros, ano itong who are the enemy? Yes, ang of course ang pinaka hinaharap namin problema dito sa Central Negros, yun pa rin, no? Yung CPP-NPA NDF na unit dito sa Central Negros. This is actually the Kilusan Committing Larangan Central Negros. This is under the KRN or the Committing Regional Negros. Siya yung Committing Larangan Central Negros, siya nag-operate dito sa area ng 11IB. Kasi bali ang approach ng brigade, one-on-one concept. One guerrilla front versus one battalion. So, yung 11IB, kami yung napunta ng Central Negros, confronting the KLCN. This is under ng KRN. With Central Negros, how do you compare Central Negros with the other parts of Negros, and what is the importance of this area to the area? Yes, ang KLCN, this is the mother front. KLCN is the mother front. Ito yung pinagmamalaki nilang guerrilla front dito sa Negros Island. The Central KLCN is the mother front of the KRN. Sa per organization, ito yung pinakamalakas. Because per organization ng KLCN, meron silang 3 platoons. This is the under Leonardo Paniligan Command of the KLCN. Ito yung pinakamalakas na guerrilla front dito sa Negros Island because the Central Negros connects the north and the south. Ano? Ang north kasi, ito yung, andyan yung maraming mayayaman, andyan yung mga sindero. So, north practically, ito yung pinaka-logistics base nila. Then, ang south naman, this is the traditional guerrilla bases ng KRN. Nasa south, no? From south of my area and the area of 61st IB. Although 61st IB, which is yung boundary ko sa south, under ng 302nd, but yung kino-confront ng 61st IB is actually a part ng forces ng KRN. So para mag-connect mo yung ma-connect mo yung logistics base which is the north at saka yung traditional base which is the south, in-establish yung Central Negros para makumpleto yung effort nila to hold Negros Island. So very important ang KLCN or ang Central Negros Front sa overall underground movement ng Committing Regional Negros. Malaki ang armado rito, 3 platoons o 1 company. Ito yung una nilang NPA unit na binuo at inayos muna. Inuna itong Central Negros compared sa North Negros Front at saka itong sa South. Ano ito? So, itong Central Negros most is mountainous area. So, parang anong kinabubuhay ba ng mga tao dito? Kung mapapansin natin sa Central Negros, especially the oriental side, mahirap. Kasi ang Central Negros from Canlaon City down to Ayungin, hindi masyadong mayaman itong mga lugar dito. Unlike sa North Negros, diyan talaga na-establish yung sugarcane plantations. Andiyan ang maraming mga central, sugar central. On the other side naman, sa occidental side ng Central Negros, andun din yung dalawang central. So, ibig sabihin, although may sugar plantation dito sa Central Negros, but hindi ganong kadami at kayaman compared sa North Negros. And alam naman natin, ang Victoria, siya ang unang central dito sa Negros Island. Kumbaga, yung ibang central dito o mga sugar milling, parang anak-anak na lang yan Ang pinaka-nanay talaga dito sa Negros is yung Victorias, nasa North Negros. So, how is the battalion implementing the campaign plan of the division and the brigades? Yes,
main effort, no? Main effort ang 11IB because ang priority guerrilla front is Central Negros. Because sa kita ng taas, para ma-defeat, no? Para mahisin yung defeat ng KRN dito sa Negros, kailangan ma-hit muna itong Central Negros. Kasi ito yung bridge eh. Ito yung nagko-connect ng north at saka ng south. Now, para mapatay mo yung KRN, dapat makuha mo yung Central Negros. Considering na Central Negros, ito na yung nabuo agad yung isang company ng NPA. So, with that mission, ginawa kong main effort dito sa Negros Island o dito sa effort ng 303 o ng 3ID ISO plan. So, nag-come up din ako ng sarili kong batalyon ISO plan. Now, based sa aking assessment sa area, to hasten, kasi masyado yung deadline ko, talagang dapat ayusin agad eh. Main effort nga eh, no? So, kailangan gamitin ko yung keyhole approach, no? Kaya nga, from occidental side, from La Carlota City, yung battalion headquarters, I move here sa Negros Oriental, dito sa Gihulngan, because Gihulngan is the guerrilla base. Ito yung traditional guerrilla base ng Central Negros Front. At dito yung support system na established dito sa Gihulngan ang support system. Nandito yung recruitment, nandito yung mga armado sa Gihulngan City. So, based sa keyhole approach, I have to stay here sa Gihulngan City para mapabilis. True enough, no? Naglipat kami dito noong September of 2008. Then, after 1 quarter na massive SOT, information drive, combat operation, and na-feel nila yung presence ng battalion headquarters dito, I think nabasa nila na we are very serious. Serious kami in the dismantling KLCN. So, after 1 quarter na pag-stay namin now, end of first quarter of 2009, na-feel namin very significant yung reduction ng activity ng NPA dito sa Gihulngan City. Both white area operation and the red area operations. So, maganda na yung effect at saka nung resulta ng aming battalion ISO plan dito sa KLCN. Because naniniwala ko, kapag natanggal o nakuha namin ng Gihulngan, this will eventually yung cause ng collapse ng KLCN. Because through the years, ang ginagawa talaga nilang base is Gihulngan City. No, pag nakuha namin ang Gihulngan City, nga sabi ko sa media kahit sa aking mga speeches, Gihulngan is the factory of local insurgents here in Central Negros. So I have to shoot myself direct hit, no? Keyhole approach. Kailangan makuha namin ang Gihulngan and kailangan ma-feel ng local government units ang presence ng military para makuha namin yung confidence ng local government units and other stakeholders na yung government is on the upper hand. Alam naman natin kasi pagka based sa perception nila, malakas ang NPA. Out of fear, doon sila medyo sumusuporta or very yung support nila sa kaliwa na binibigay nila. Kasi if they feel mahina ang military, doon sila pupunta eh. Pero if they feel na malakas ang military, makuha natin yung kailang support. And also, yung confidence sila na kaya ito ng army, o kaya ito ng military, o kaya ito ng government natin. So, kailangan ma-hit agad yung center of gravity, then kailangan makuha namin itong Gihulngan. And I think successful kami dito sa effort na to. With that, sir, could you tell us yung ano mga techniques, tactics na ginawa niyo or yung mga approaches na ginawa niyo para? Yes, basic pa rin. SOT is a potent weapon pa rin natin to. Ito yung weapon ng AFP. This is proven effective, no? Na pang-clear or pang-dismantle ng full mill infrastructure sa barangay level. Red area, no? So, yun ang ginamit namin. Wala kaming ginamit na ibang approach kundi yung SOT. Of course, may mga innovations. Meron kaming dinagdag. SOT dapat seryoso. Seryoso in the sense na pag mag-SOT ka, ito in-emphasize ko sa tropa, hindi for compliance. We are not here para sabihin lang natin ang daming SOT natin. No, sabi ko hindi.
Kailangan mag-SOT tayo yung lutong-luto. Because gihulngan for so many times already na SOT na to. No? Paulit-ulit, isang barangay nga dito, mga 5 beses na SOT eh. Pero bakit ganun pa rin? No? Bakit ganun pa rin yung pabalik-balik pa rin ang kalaban? So, meron ako na-find out na isa. Kasi merong, kumbaga parang may titipis din yung kalaban eh. O na-counter nilang epekto ng SOT. Because they believe, kapag pumasok ang SOT natin, o nag-SOT tayo dyan, alam nila alis tayo dyan. 1 month, 2 months, alis ang army. So therefore, ang ginagawa nila, pag pumasok ang tropa natin, parang drama na. Meron pang reception committee. Nakakala mo, welcome na welcome ang army. Then they will help you, they will support all your activities. Why? Para mapabilis yung pag-alis nyo. Na para isipin ng army, okay na to, supportive na yung tao. Pag may pulong-pulong, present sila. Hindi na natin alam, baka dinadramahan tayo, no? Baka niloloko lang tayo na umaten because sinasabi na rin ng NPA, umaten kayo para matapos na yan. Then pagkatapos no, nakala ng team leader, okay na sir, supportive sa atin. Gawa agad ng report. After that, lalayas na. So pag-alis ng army, balik na naman yung NPA. No? In short, wala nangyari. No? Kaya sabi ko sa kanila, okay, nagawa nyo yung, kasi isa sa mga objective ng SOT, para mabuo mo yung struktura di ba? Yung full mill infrastructure. Sabi ko sa kanila, ngayon, alam mo na yung secretary ng BRC, alam mo na yung mga YM, alam mo na yung mga tao dyan sa kahon-kahon na yan. What now? Anong gagawin natin? Kasi pag nagsasaming up kami, sir, nakuha ko na sir, chairman, ganito, chairman ng kabataan, ganito, chairman ng kababayan, ganito. Ngayon, ano ngayon kung nakuha mo? During summing up, tunghanga din nga naman sila. O nga naman, ano? Ano ang magagawa natin kung nakuha natin dyan, lalayasan na natin yan? Sabihin natin successful tayo dahil na-unearth natin o nalaman natin ang political infrastructure. Sabi ko, kulang yan. Kasi once umalis tayo dyan, although nakita natin, nakilala natin, nalaman natin, walang epekto yan. So, ano yung ating mga dapat na innovations dito? So, sabi ko sa mga tropa, ang isa sa mga approach natin is to expose them. Kasi dati, ang mga SOT operation, kapag nalaman mo na yung mga pangalan dun sa infrastructure, sa kailang struktura nila, parang confid, classified. Hindi nga alam ng barangay na si Mr. Juan de la Cruz pala, siya pala yung YM, o siya pala yung collector. Hindi natin sinasabi. So, we have to expose it. Expose natin yung na-find out nyo. Expose natin mga pangalan. So, balik kayo, pulong-pulong ulit. Pag pulong-pulong, sabihin nyo na, si Mr. Juan de la Cruz, siya yung YM dito. Siya ang collector ng blah, blah, blah. So, dapat ma-expose. Because one of the strength ng underground movement is for them remain anonymous. Yung anonymity, yan ang strength ng UGM, kaya nga tinawag na underground eh. Kasi nga anonymous sila. So, ang pang-counter dyan is expose mo. Ilatag mo, ipakita mo na siya ay ganito. So, mawala na yung strength niya. Na kapag yung isang tao, para bang sa atin, di ba? Kapag yung isang tao na kawatan doon sa barangay at hindi alam ng mga barangay na siya kawatan, maligaya siya. Pero pag sabihin mo, itong tao to, kawatan na ito, yung kanyang effectiveness, marireduce. Kasi exposed na siya. Isa one yun. Another one, sabi ko, meron tayong bagong concept ngayon, which is the legal offensive. Sabi ko, anong paggagamitan natin to? Sinasabi natin legal offensive, na naobserbahan ko, AP-wide. Ang legal offensive, normally, in-apply ng AP tsaka ng PNP doon sa mga red fighters. Kapag nag-ambush, kakasuhan mo ng murder. Kapag nagsunog ng mga cell site, kakasuhan mo ng etc. etc. Sabi ko, the legal offensive should also be applied here in dismantling the full mill infrastructure sa barangay level. Tapos, isa yun sa ginawa namin sa Linantuyan. Sabi ko, yung pinaka-leader dyan sa barangay Linantuyan, the secretary ng BRC, at the same time, siya yung overall collector ng red tax. Kasuhan natin. Of course, tayo army, hindi tayo makapag-file ng kaso because hindi naman tayo aggrieved party. We encourage these people to file criminal charges against yung taong ito. So,
Actually, medyo it takes time because kailangan mong buhayin yung loob niya at saka yung lakas ng loob ng mga taong yun. So, through immersion, pakiusap, paliwanag, pumayag. Nung sinabi sa akin, sir, pumayag na sir, mag-file ng kaso, samahan agad natin sa police station. So, pumunta yung mga tao sa police station, they filed criminal charges against that, yung taong yun. Ano na kaso niya? Grave threat, robbery, kasi red tax collections eh. So, depende na sa fiscal kung anong klaseng mga kaso yun. Tapos, ang ginawa natin, yung mga taong kinolektahan, nag-file ng complaint na sila kinukunan ng pera because that is against their will. So, against their will, so may criminal offense ka. So, kinasuhan, doon nag-start, no? Nung kinasuhan na, yung taong yun, in charge dun sa barangay, doon nag-scramble yung struktura nila. Because totohanan na to. Kasi sabi ko sa kanila, sa mga tropa, naga-SOT, kailangan we have to sever the relationship between the people and the cities, no? At saka yung member ng underground movement. We have to sever that. Kailangan mag-away sila, mahiwalay mo yan. Kasi pag hindi mo yan na-accomplish, pagkatapos ng SOT, pag alis ng army, sila pa rin ang mga ibabaw doon, yung mga underground, yung mga LCM members o elements. Kailangan you have to sever that. So that lifetime yan. Hindi nila pabalikan yan kasi away na yan eh. No? Tao versus yung members ng mga cities. Away na yan. So, ang pinakamaigi dyan, magkaroon ng kaso. Kasi pag kaso na yan, totohanan na yan. Pagka na-prove sa korte, preso siya. Di ba? So, that will crush yung organization. And yan, nakita ko na isa sa mga innovation siguro namin na naka-help o pandagdag dito sa SOT. Because SOT is one of only the many tools of war. Sabi nga ni General Mesa eh. Lahat of tools of war. Combat operation, etc., etc., no? And SOT. It's a matter of combining, no? Paghalu-haluin mo itong mga to, kaya nga dyan magaling yung mga chef, di ba? Pare-pareho lang naman yung ating mga Ricardo, pero ang galing nila maghalo-halo, so, masasarap na pagkain. So, ito, napansin namin, this one effective tool, legal offensive, idagdag dun sa pagkakandak ng SOT. And through that, no, true na talagang nawasak namin yung holding sila sa Lilantuyan. And the rest is history about Lilantuyan. So, to decide some of the other significant activities of the battalion. Yes, of course, isa sa mga na-realize din namin. Ako naniwala ko sa convergence of effort ng stakeholders. Military is just only one of the important element to solve insurgency. So, sabi ko, dapat may convergence. Let me cite yung Lilantuyan. Nung kami pumasok doon, kasi napakalayo ng Lilantuyan eh. Barangay Lilantuyan, every time nga dumalo kami dito, chopper talaga eh. Mga bisita, talagang helicopter yan. Malayo kasi talaga masyado. Anyway, meron kami kinakandak ng mga activities. Whenever na meron kaming project doon, so, we see to it na may representations ang local government units. Kung ito to the halimbawa, yung Barangay Lilantuyan, kami ang nag-request for the potable water system. No? So, ibig sabihin, kung gagawa ka ng project, those projects na talagang kailangan ng barangay para may impact. Kaya nga tinawag na high impact project yan eh. So, yung isang bagay na find out namin doon, of course, through having an area study, isa sa mga kailangan din is tubig. Of course, basic din talaga yan. No? Na-find out din namin na yung request ng potable water system, matagal nilang pangarap. No? Matagal nilang ni-request sa lahat ng dumating na mayor, congressman, etc. Hindi pa rin nabibigay yung project na yun. So, nakita ko, kailangan siguro project na potable water system. Now, nung nagkandak ng survey, pinapunta namin sa engineers, may kamahalan talaga because yung tubig, because Lilantuyan mataas, yung source na sa ilalim. So sabi, sir, ito yung ating sistema. Kailangan ng motor, papakitin ng tubig dun sa reservoir sa taas, tapos from there, gravity distribution sa mga household. Of course, mahal. No?
Sabi ko, mahal pala masyado. But hindi ako nawala ng pag-asa. Tanong-tanong, lifeline. Ano ba yung mga program ng GHQ? Ano ng HPA? Ano bang pwedeng matap natin to help and to realize this kind of project? So, nalaman ko yung NDSC, no? National Development Support Command. Meron palang ganun mga project. Water system, school building, farm to market road, etc. Sabi ko, pwede pa tayo makarequest yan? Sabi ng taga-GHQ, pwede sir. Attempt. Huwag akong letter. Indo sa division, indo sa SEDCOM, punta sa taas. Lifeline, follow up, na-approvehan. Hindi lang water system, but also school building pa. So, nagkaroon ng project doon sa Lintuyan, potable water system. So, tuwan-tuwa yung mga tao. Kalay mo, army pa nakapag-provide. And one thing, hindi ko ito in-announce. Hindi ko sinabi sa barangay. Na nung sinabi sa akin sa taas, sir, approve na yung request ninyo. Hanggat hindi pa dumarating yung directive na magtrabaho ng engineers at may pondo, hindi ko sinasabi. Sa barangay, baka mabulilyaso, di ba? So, nalaman na lang ng mga ng barangay, nung napansin nila, kasi nag-text sa akin, sir, bakit may mga engineers dito? Sabi ko, sige lang, meron lang akong pinapatingin dyan. So, nung dumating na mga materyales, saka pa nila nalaman na mayroong project na potable water system sa barangay na yan. Saka darating mga bisita for the groundbreaking. And siguro na-appreciate din ni General Incierto, yung dating CENTCOM commander, yung ginawa nung barangay Linantuyan. Because before that, before those projects, malaking effort at malaki ang pinakita ng barangay Linantuyan na para bang sinasabing bumaliktad na sila at bumalik sila sa gobyerno. Nagkandak sila ng rally doon, denouncing NPA, pati yung mga militant groups. Tapos they pass resolutions, nakakatakot na yung mga resolutions sila doon denouncing militant groups and NPA atrocities. And they even pass a resolution banning the entry of militant groups doon. And ang mabigat na resolution doon is yung pag-declare sa mga Secretary General sa mga militante grupo persona non grata. The only barangay here in Negros Island na nag-pass ng ganong klaseng barangay resolution. Kalahin mo, kukalabanin mo yung mga militanteng grupo. Yung Secretary Generals pa, persona non grata sa kanilang barangay. So, lahat yun, na-document namin, na-briefing ko sa mga commanders natin, and they appreciated yung ginawa ng barangay. So sabi ko, sir, meron tayong mga request sa project. Sige, supportahan natin yan. Sir, kailangan natin ng CAFGO to protect these people. Sige, CAFGO. So, in our 1 year stay there in Linantuyan, marami kami nagawang project. CGP mismo, nagbibigay ng mga computers. No? Because nakarating yung mga report sa taas kung ano yung effort dito ng battalion. So, very supportive ang higher headquarters kapag na-appreciate nila yung effort ng battalion. Because for me, minsan mga tanong, why Linantuyan? Of course, as commander, kailangan pag-aralan mo yung area mo Our enemy is not everywhere. No? Meron silang mga strong points dyan. Sa term natin is guerrilla bases. You have to hit the guerrilla bases. Diretsuhin mo yun. Kasi less ang ating resources, less ang tao natin. Hindi natin kaya i-cover ang 391 barangays. So, piliin mo lang kung saan mo siya pwedeng mapindot at masaktan. And in my assessment, Linantuyan is a center of guerrilla base here in Central Negros. Kung sino makakontrol ng Linantuyan, makakontrol na yung 2 provinces. Because ang Linantuyan, yan ang tawiran. Yan ang highway. Yan ang tawiran from Oriental to Occidental, Occidental to Oriental. Yan ang tawiran. So, kailangan makuha mo siya to cut yung movement or any activities between the Oriental and Occidental. So, kailangan upuan yun. So, ginawa ko yung diretso sa Linantuyan. Pa! No? Again, that is keyhole approach. So, wala masyadong wala masyadong mga fantastic na na approach namin Ginamit lang natin kung ano yung natutunan sa school. Lahat ito available sa school Tinuturo to sa GSE at nababasa natin sa mga ginagawa na ibang unit. Sa matter of picking up
ano yung mga tamang tools din ihalo mo at makagawa ka ng magandang result. So, yun ang ginawa ng batalyon. Halos very comprehensive yung ating nakuha sa ito. So, one na lang sir. Any observations or lessons learned that, as a battalion commander of 11 you've seen with our Yes. Una, no, yung lahat ng mga tools, no, lahat ng mga tools na itinuro sa school at na nalaman natin sa ginagawa ng ibang units, these are all effective. These are all effective. Tamang ano lang, tamang right timing lang applications nito. And very important, convergence of effort. Kailangan talaga, you need to push minsan o kunin mo yung participation ng ibang stakeholders. Yung ginawa namin dito sa Gihulngan, we were able to convince some NGOs to participate and even donate something for the barangays. So, ginagawa namin yun para una, gusto na ipakita sa kanila na there is a barangay or there are barangays na kinakailangan ng tulong nyo. Kumbaga, ang daming cause-oriented groups sa Negros. Siguro not only in Negros but in other places ng Pilipinas. Itap natin yung kanilang resources. Itap natin yung kanilang talents. Napansin ko dito, ang magaling mag-tap ng mga talents and resources ng NGOs are the militant groups. Para bang tinatake for granted natin. Ay, itong mga NGOs na to, itong mga cause-oriented groups na hindi naman left-leaning, they're very willing to help. They're very willing to help. Ang kulang lang is yung ating pag-liaise sa kanila o pag-connect natin sa kanila. Minsan hindi natin nagagawa yun. Yun ang ginawa namin dito. Lahat ng NGOs, cause-oriented groups na hindi naman left-leaning at talagang well-meaning organizations, itinap namin para makatulong sa effort natin dito. Yung convergence of effort. And the other one, siguro let me share this. Though ang legal offensive very effective, I think we lack the support system for the legal offensive concept. If you file cases against the militant groups, you should always expect that they will file counter charges against you. Kahit na yung civilian na nag-file, alam nila na may sa likod niyan eh. Because those civilians, alam din nila, alam nilang wala masyadong alam sa batas, at alam nilang hindi ganong katapang yun mga yun, hindi ganong kalakas ang loob. Pero ginagawa nila because naintindihan din ng kabila na mayroong military or mayroong government force na sumusuporta o nagpupusa mga to. So, anong gagawin ng kabila? Titirahin ka rin. Meron sinasabing legal offensive din ang kaliwa, no, ang kabila. So, sino ang victim nun? So, sino ang target? So, while ginagawa natin legal offensive, vulnerable naman tayo for the legal offensive din ang kabila. So, in short, dapat meron tayong legal defensive operations or concept or what. Support system natin kailangan ito. Right now, I am facing ako, as Battalion Commander ng 11th IB, I am facing a lot of complaints sa Ombudsman filed by Karapatan. So, daming complaint. No? Dumating na nga yung order ng Ombudsman requiring me to submit counter affidavit in 10 days. So, ang dami-dami yun. No? So, kinausap ko na yung brother ko na abogado, yung lawyer dito sa Bacolod, yung retainer lawyer ng brigade. So, nakita ko, nafe-feel ko, kulang pa ang support system ng AFP para dun sa mga military personnel na charge ng militant groups o ng ating mga enemies of the state. Kasi kung sa ngayon parang nangyari sariling sikap. May hinaharap ng kaso, may hinaharap ng complaint. Ako bilang battalion commander, bilang Colonel Gakal, ako yung mag-isa kang nagpa-follow up, no? You talk to the lawyer. You give everything sa kung anong hinihingi ng lawyer. No? Hindi talaga established pa. No? Hindi pa established. So, kung gusto natin, because legal offensive is a very effective to. Actually, talagang napapayak yung kalaban dito.
pag nakakasuhan sila. In my area, for example, Secretary General ng Bayan muna and other militant groups nakakasuhan dito sa area ko. So far, kami yung pinakamaraming nakasuhan. No, kami ang nag-file ng kaso sa mga, yung mga tao nag-file ng kaso against those militant leaders through our effort ng 11IB. Pero ang rest back nun, ako. No? Ako ang sangkaterbang kasong hinaharap. So I think we need to establish support system. Kasi, kawawa din, no? Medyo rating, no? Rating pagka humarap ko dyan. Because this is a new arena. This is a new battle arena. This is a new sort of battle for a commander, for a military personnel to have this kind of legal problems later on. So we need the support of headquarters and we have to institutionalize this system para pag may problema yung isang opisyal, commander yan, enlisted men ba, andun agad ready na. Just like in our health services, kapag may wounded, may hospital. Di ba? Kapag may wounded, meron agad na, ang gagawin lang ng commander is bring your wounded personnel to the hospital and that hospital will take care everything. Di ba? We should consider sana, ito yung sa concept ko lang, we should consider na lahat ng military personnel na nag-face ng legal battles o nakakasuhan, na napafile ng kaso, ng reklamo sa ombudsman or any court of justice should be treated just like military personnel na casualty of war. Na kapag may kaso, meron agad unit or office na mag-handle sa kanya. Na kasi ang hirap makipag-usap sa isang lawyer kung hindi mo alam kung anong gusto ng lawyer. Samantalang kung meron sanang parang legal unit o legal office o anong pangalan yan, na siya ang magkukonect between the lawyer mo at saka ikaw. Para pag sila kasi yung kung legal office o legal unit, naintindihan niya yung takbo, madali niyang may relay dun sa sundalo o opisyal kung anong requirement ng law office na to. Samantala kung ikaw na wala kang alam sa batas at pumunta ka sa abogado, nangangapa ka ano pang kailangan ng abogado na to? So, hindi mo alam na kailangan pala ng affidavit na gano'n, kailangan pala ng affidavit na gano'n, etc. Na dapat pala ito ang gagawin mo. So, nangangapa ka. So, a very difficult situation for an officer or military personnel na harap sa ganitong klaseng problema. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya yun. So, ganun sana, no? Kahit na sa commander, halimbawa yung company commander, ikaw battalion commander ka, yung company commander mo nagkaroon ng problema. Para sanang, parang wounded, dalhin mo lang sa hospital, take charge ka na. Ganun sana ang sitwasyon. Kapag mayroong company commander ka may kaso, i-endorse mo na doon sa isang legal office or unit ng AFP, sir, ma'am, pakitake charge, may problema yung tao ko. Ganun. Tapos siya na yung asikaso lahat. Para yung commander din, hindi may istorbo. Kasi kung ikaw ang nagsusolve ng armed element or armed component ng kalaban, meron ka pang hinaharap na kaso, meron pang ang dami, no? Saksak sinago lang sa utak mo, no? Medyo mahirap yung ganung sitwasyon. So, para ma-ease yung ganung problema, there must be, or ako lang, meron dapat legal unit or legal office to handle all this problem. Na hindi dapat sinushoulder to na solely by the battalion commander o kung sinong commander man. So, dapat yun sa magawin natin. Hindi biro yung harap ko sa katerbang kaso. Alam naman natin, puro harassment yun. Puro harassment, but this is legal battle. Pag nagkamali ka sa affidavit mo, kahit na wala kang sanang kasalanan, medyo mahina yung affidavit mo, mahina yung abogado na kuha mo, patay ka doon. Can you imagine kung halimbawang ikaw, meron kang hinaharap na kaso, no? Service-related na kaso, ikaw pa maghahanap ng abogado mo, no? Ikaw pa maghahanap kung saan ka makapaghingi ng tulong para sa problema mo. So, napakahirap sa isang sundalo yung ganoong sitwasyon. Diba? In the first place, hindi mo natin alam kung sino mga abogado rito na magaling. Di ba?
Para bang lumalabas, kung wounded ka, ikaw maghanap kung saan ang hospital. Parang gano'n. Ikaw maghanap kung saan yung magaling na doktor. Yun ang nakita kong nangyari sa ngayon. Sariling sikap kapag humaharap ka sa legal problem. So, anything else you'd like to add, sir, to wrap up this interview? We've covered most of, all of the things that we need, sir, sa amin. Anything you could add pa, sir? Feel free to say it, sir. Yes, siguro ang pwede ko itong idagdag dito, no? Gusto ko lang i-share para malaman din ng iba. One of the things na medyo na-overlook ng mga commanders is yung pag-present ng campaign plan niya o ng ISO plan niya. Down to the lowest, kahit napangapatong leader. Kasi ang ginawa ko noon, nung umupo ako as battalion commander, immediately, randa ka ng workshop, tignan mo yung area mo, gumawa ka ng plano mo. Nung nagawa mo yung plano mo, i-present mo yun sa lahat ng officers. Yun ang ginawa ko. Ako mismo nag-present, ako nag-briefing. Ito yung ating approach, ito yung ating operation methodology, ito yung ating ISO plan, at ito yung ating direction. Para yung company commanders din magkaroon ng sariling plano in line o naka-align dun sa plano ng batalyon. Kasi ako, experience ko, naging platoon leader ako, naging company commander ako, naging battalion staff ako nung unang panahon. Hindi nagbi-briefing ng gano'n ng mga battalion commanders eh. Hindi nagpipresent anong plano niya, hindi nagpipresent kung ano ba yung approach niya, ano yung methodology. Dapat mapakita mo yun sa lahat ng opisyal mo. Ano yung operational methodology mo para maintindihan niya bakit natin ito ginagawa. Bakit natin kinakailangan ganito yung approach natin, bakit tayo nag-illegal offensive, bakit tayo nag-SOT. Para hindi for compliance yung gagawin nila. Pag na-appreciate ng commander yan, down to platoon leader, maintindihan nila yung rationale kung bakit mo ginagawa yun. And let me add pala, no? Dapat tayo, ito, insurgency ito karamihan dito propaganda eh. Propaganda, pinapalipad ito sa information environment, sa environment. As a commander, we should be able to dominate the information environment. Ang daming magandang ginagawa ang military. Huwag tayong mahiyang mag-submit ng press release, press statement, photo release sa mga media. In the first place, they need this. Ang mga media nabubuhay sa kwento, sa story, sa news. So, mutual yung relationship. Kung ikaw magbigay ng news, ikaw magbigay ng report, magpapasalamat pa sa media dahil meron siyang kwento. Meron siyang news report. Yan ang buhay niya eh. Doon siya kumakain eh. So, ibigay mo yun. At the same time, nakokontrol mo o nagagawan mo ng sarili mong IO lines. No? And therefore, we would be able to dominate the information environment. And by dominating the information environment, you will be able to properly shape, i-condition mo yung mind ng opinion makers, decision makers. Kasi ang mga bishop, governors, mayors, and all other decision makers nagbabasa ng dyaryo, nakikinig sa radyo, nanonood ng TV patrol o ng news. So kapag masipag tayo magbigay ng information, na activity ng Army, in effect, we are dominating the information environment and that will be favorable lagi sa atin. Yun isa sa mga tools pala na ginamit ko. Dominating the information environment. That is very important and very effective. Actually, sa lahat ng mga battalion commanders na nakausap namin, ngayon lang namin narinig itong part na ito sa kung mapansin nyo, kapal-kapal lang amin news clippings yan eh. Lahat ng mga basta every time mag-ask ng comment, mag-ask ng comment o reaction ng media. Huwag natin huwag natin isnabin. Huwag natin isnabin.
Kaya yung aking cellphone, very busy to. Pag may issue, share, comment sa ano, ala, banat. Ganun. Tapos dapat 2 steps, 3 steps ahead ka dun sa iniisip ng kalaban. Ng mga propagandist nila. Ganun dapat yun. Nagre-react din lang naman sila. Oo, nagre-react sila. Tapos lumalabas ngayon tuloy, kapag nauna ka, at maglabas sila ng kanilang press statement, isipin ng media, reacting na lang ito. Nabigay mo na information. Okay, let me give you an example kung paano natin ma-dominate or paano natin ipalabas yung ating sariling kwento. For example, dun sa yung aming SOT squad o SOT platoon sa Barangay Trinidad, naharas yan eh. Dun sa kailang temporary patrol base, sinaras na NPA. Gabi, mga I think 11 p.m. 11 p.m. ng gabi, no? Hinaras. Sandali man lang, the following day, na-find out namin, may tinamaang kalabaw doon sa tabi sa baba ng hill. Kalabaw nung magsasaka. Tinamaan nung pagharas ng NPA, patay. So, report sa akin yung Teniente, sir, na-find out namin, sir, pag-scout namin, namatay na kalabaw. Sabi ko, well, gamit ko yung technology. Picturean mo yung patay na kalabaw, kolektahin mo lahat yung mga empty shells na na-recover nyo, itabi nyo doon, picturean nyo, isend mo agad sa akin. Through, cellphone lang, cellphone to cellphone, padalang picture. Tapos, palabas sa computer, gawa ko ng press statement. So, sa halip na ibibigay mong report doon o sa news na yung army na haras, no? Ipapakita mo doon na yung NPA pumatay ng kalabaw. Di ba? Ang kalabaw is, ito yung partner ng farmer. Ngayon, kung ikaw NPA o grupo na pumatay ng kalabaw, napaka-importante ng kalabaw sa buhay ng isang magsasaka. So, picture, empty shells, tapos ang banner story niya, ang kwento niya doon is NPA skill, 1 Carabao in gano'n. Babanata mo gandang kwento doon. Na hinaras ng NPA yung isang sitio at tinamahan yung isang kalabaw. Tapos, kunin mo na yung statement ng pamilya, yung owner. Na galit, ito yung kanilang buhay, ang kalabaw na ito, etc. etc. So, gano'n ang pagpalabas sa media, press statement ko. Lumabas sa diary yun. Na NPA kills kalabaw, gano'n. Tapos lahat ng pagkakondemn na. Tapos sabi ko sa tropa, kumuha agad kayo ng barangay resolution condemning yung pag-attack sa sitio na yan at pagpatay sa kalabaw. Yes, sir. Pak! Agad. So, gano'n ang Kasi kasi kung hindi natin unahan yun, magpapalabas ng press statement ng NPA na naharas nila yung army. Bukol yun, di ba? Pangit po, naharas na naman yung army. Samantalang unahan mo na, ang NPA, hinaras yung sitio at pumatay ng kalabaw. Yun ang lumabas sa kwento. Patay na doon. Propaganda-wise, talo sila. Kala mo, NPA pumapatay ng kalabaw. Kalabaw pa ng farmer. Ganun mga style ba? So, ang daming ang daming dapat baguhin. Baguhin in the sense na yung dominating the information environment. At ito kailangan medyo uptick. Dapat yung imagination ng commanders mabilis at saka medyo malikot. Malikot ang imagination para hindi ka maunahan ng kalaban. So, one story, one incident, you should be able to convert that incident na supposedly parang bukol sa army, maging favorable pa sa'yo. Tulad yan, naharas yung SOT mo. Pero papakita mo doon, ang hinaras is yung sitio at pinapumatay po sila ng kalabaw. Gano'n lang yung mga banat dyan eh. Ha? So, gano'n yung mga banat namin dito. So, preempted lahat, sir. Keeping them on their toes. So, sir, thank you for sharing those very thought-provoking actually. Thought-provoking mga ginagawa niyo dito, sir.
We'll still be hoping, we're gonna wish you, parang keep up the good work, more. Thank you very much. Welcome. This kind of activities, projects, it's a welcome, it's a welcome activity ng AAP, no? Because yes, it's true na kulang tayo sa documentations. Sometimes there are good approaches, innovations na hindi natin na-apply because hindi na disseminate properly. So through your effort, through the effort of your office and your people, mga good practices and some innovations o TTPs, ma-share natin sa iba, ma-share natin sa incoming commanders. At minsan maganda itong basa-basahin paminsan pa ulit-ulit to remind us, ito pala nagawa ko, ito pala nagawa niya. So, yung ginawa ng isa, ginawa ng dalawa, pwede mong i-marry na naman yan. Perhaps it will produce another, di ba? Another approach, another innovations na naman. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Kung kumanda, nakita niya, wala halos ang 11 IB eh. Wala encounter. Of course, siyempre, wala encounter, wala clearance, walang foreign exchange. Sobrang kulang lang sa input. Because kung mas-cover na, puro skill patay. Sabi niya, itong 11 IB, halos walang ginagawa dyan sa Central Negros. Winit sa batalyon na nilatay ko lang yung ginawa namin. After yung briefing, saka na realize, ganun pala yung ginagawa ng investment. Hindi talaga siya mag-apply sa combats. Oo, namin. Kasi kita niya yung tao na pinaralin, nagdawa sa mga naging nakatulong yung crisis. Kasi for example, yung natuyan, tsaka yung mga barangay dito, grabe yung collections kasi. Panahon yung crisis. So kung ikaw, isang pobre farmer, magbibigay ka pa ng monthly rent tax. Bilat tayo sa, di ba? As tatay nanay, ang bilat na yun. Tama-tama dumatay yung namin, tapos massive na yung SOP namin, para pa all over, Central Negros, especially yun nga, ang dami kami. Wala, malakas yung loob na.